Ano ang ayaw ng sundalo? Naghihirap na nga sila para sa bayan tapos nanakawan pa ninyo ng pera. Alam mo, pag nagkudita ito, patayan lip and right yan, baka una kayo. Masayang araw, mga kapiel. Maaari di umanong sumiklab ang kaguluhan at kudeta sa administrasyon ni Marcos, mga kapiel, kapag hindi ho tinantala nito mga buayang politiko ang paglapastangan at pagnanakaw sa kabanang bayan. Ayon po yan kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ito ho ang kapirasong bidyong kinuha ko po. Panoorin po natin, pero basahin ko lamang po, mga kababayan, itong ilan lamang para mas lubos po nating maintindihan kung bakit po nasabi ni dating Pangulong Duterte na, naku, delikado kayo kapag nagalit sa inyo ang mga sundalo at mga kapulisan. Delikado, baka magkaroon ng kudita. O, gurguran dito, gurguran doon daw ang mangyari, mga kababayan. O, ito po, basahin ko lang, Anomalous and scandalous GAA 2025, mga kababayan. Diyan pa lang, sa bungad pa lang, alam na ho natin na grabe na po, This is how the present administration allocates taxpayers' money in valid and illegal appropriation, mga kababayan. Illegal. O, ito pa. Immoral, illegal at labag sa saligang batas, ayon po kay Atty. Vic Rodriguez. Maisog na isiniwalat ni Pangulong Rodrigo Duterte kung paano tayo patuloy na binubudol ng administrasyon ni Marcos matapos ibulgar nito ang hawak niyang bicameral conference committee report na nagpapakitang blanco, mga kababayan, ang mga bilyon-bilyong pisong halaga ng alokasyon o appropriation na malinaw na paglabag sa saligang batas at mga batas kriminal na umiiral, mga kababayan. Ganyan po sila gumawa ng korupsyon, mga kababayan. Lantara na ho, mga walang hiya. Grabe na ho. O, basagin ang katahimikan. Kumilos, makialam at kondinahin ang patuloy na panggagahasa at paglapastangan sa kaban ng ating bansa, mga kababayan. Hindi na po ito biro-biro lang, yung kwento-kwento lang na mayroong korupsyon, kundi talagang eto na, mga kababayan, may ebidensya ho. Grabe. O, ito pa, sabi ni Pangulong Duterte, I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganoon ka-blanco. Naintindihan nyo na? Blanco po, mga kababayan, yaong mga dokumentong ipinakita po kagabi ni Pangulong Duterte na kapag magkano ang gustong ilagay nitong mga buayang politiko, mga kababayan, ay ilalagay na lamang po doon sa blanco. Itatamper na lamang ho nila. Ganyan po ang ginagawa nila. Ito pa, huli. Ayon naman po ito kay Representative Isidro Ungab. Eksperyensya niya ho ito, mga kababayan. There is no printed copy of the GAA 2025 until now. Kita nyo na? This is the first time in my 15 years experience, mga kababayan, in Philippine Congress that no printed copy of GAA is represented upon resumption of Congress after Christmas break. Sa loob ng 15 anyos na pagiging kongresista nitong si Ungab, mga kababayan, ngayon lamang di umano niya naranasan, nasaksihan
ang ganitong klaseng ginagawa ng Kongreso. Ngayon lang po ito sa administrasyon ni Marcos. Habang speaker naman ang kanyang pinsan na bakulaw sa salapi, mga kababayan. Gising-gising. Mga hanggang ngayon tulog pa rin. Mga hanggang ngayon naniniwala pa rin sa pambubudol ni Bangag. Magising naman na kayo. Ang ginagawa ng dating Pangulong Duterte ay para rin sa inyo, sa mga anak ninyo, at para sa bayan, tapos minamasama ninyo. Kaya nga sa ginigipiti, kaya nga sila pinaparatangan ng kung ano-anong mga maling aligasyon naman talaga para manahimik at higit sa lahat, maipakulong nila. Kaso ayaw tumahimik nitong mga ito kasi nga nasa tama ang ipinaglalaban nila. Eto na po yung video, panoorin na po natin. Ano ang ayaw ng sundalo? Naghihirap na nga sila para sa bayan tapos nanakawan pa ninyo ng pera. Alam mo, pag nagkudita ito, patayan, lip and right yan, baka una kayo. Alam mo, if I may add, nakikiusap lang ako sa mga ulol na to. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Pwede bang sabihin ko sa inyo na do not the people of the Philippines. Magkagulo tayo. Huwag ninyo kaming isali, buhay pa ako. Saka nandyan yung military pati police, hindi papayag ng I know them. The ever vigilant na military pati police. Hindi papayag ng kayong nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, you are asking for your early demise. Alam mo, pag nagkudita ito, patayan, lip and right yan, baka una kayo. Alam mo, yung ayaw ng sundalo, naghihirap na nga sila para sa bayan, tapos nanakawan pa ninyo ng pera. Hindi, ibigay na lang nyo sa mga sundalo sana yan. Bakit pa ninyo not good? Dagdag na lang nyo sa edukasyon sa mga bata, yung mga disasters, dagdagan ninyo. Yung talaga, edukasyon, pati yung welfare department. Yun ang kailangan talaga ng Ako, edukasyon. Dagdag na lang ninyo, huwag ninyo sayangan yung pera. Yan lang ang payo ko sa inyo. Sabi, nag-warning ako sa inyo, huwag kayong gumagawa ng ganon. Pagka marami, hindi papayag ang sundalo niya. Iyariin kayo, sigurado ako niyan. Kilala ko ang sundalo. Naging presidente ako. Napipigilan lang. Pero pag it goes haywire, bahala kayo. Basta ako nagbigay ng warning sa inyo. Nandito kami lahat. Si Vic, pati si Sid, pati si Martin, of course ikaw. Gusto lang namin malaman ng tao na interesado kami sa ating interest sa bayan. All we want is the truth and the correct way of doing it. Huwag na lang tayong lumabas dyan sa ano ang totoo, ano ang tama. Kalimutan ninyo lahat yun. Mga antigrap, wala yan. Stick to what is right and what is the truth. Yan lang dalawa. Wala na kayong dapat alalahanin. Yan ang para sa bayan, para sa anak natin. Salamat po. Maliwanag, napipigilan lang di umano mga kababayan ang mga kasundaluhan at ilang mga kapulisan. So sa madaling salita ho, mga kababayan, nagpupumiglas na rin siguro ang mga kasundaluhan at ilang mga kapulisan. Gigil na, galit na, o baka gusto na talagang lumabas sa lungga mga kababayan at ipahayag yung kanilang galit, yung kanilang emosyon, ang kanilang kinikimkim o na alam nyo yung inis na gigil na, no? Kaya lang, napipigilan lang. Kasi nga, wag muna, relax lang. Darating ang araw, para bagang ganun ba? Di ba? Pinipigilan lang para hindi nga naman magkagulo. Kaya, nagkaroon ng babala o nagbabala ang dating Pangulong Duterte na itigil nyo yan. Tapusin nyo yan.
tigilan nyo ang paglapastangan at panggagahasa sa kaban ng bayan. Dahil kapag tinuloy-tuloy nyo yan, sigurado may kahihinatnan kayo. Kaya itong budget na ito, nako mga kababayan, no? Nako, delikado, mga nakablangko pala ito, mga kababayan. Anumang oras, pwede ho nila itong itamper. Pwede ho nilang lagyan ng halagang, malalaking halaga, bilyon-bilyon, baka trilyon pa nga, kung gugustuhin ho nila. Kita nyo nga naman mga kababayan, grabe na ho ang nangyayari sa bansa natin. Ganyan ho. Tapos, etong ilan nating mga kababayan, tulog pa rin. Sa bagay, kahapon, ano sa araw ba yun o kahapon, nagkaroon ng rally. Yung mga supporter ni Bangag. Di ba pinakita ko naman sa inyo yung video? Kaparaso lang naman, di naman nakakatakot eh. Nakakapangilabot lang sa sa katatawanan. Ang rallyng ginawa nila. O, yan po ang mga sinabi ng ating dating Pangulong Duterte. Kung gusto niyo po mapanood ang buong video, mga kababayan, sadyain niyo po ang YouTube channel na CM Baste. Naroon po, mapapanood po natin ang buong pahayag, ang buong kwentuhan, buong pagpapahayag, buong pagbubulgar ng dating Pangulong Duterte kasama ng kanyang mga kasamaan doon sa kanilang programa. Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat, mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.